grande, makulay. Ganito ang taunang Grand Float Parade ng Panagbenga Festival sa Baguio City. Ang mga pumaparada kasi ritong mga karosa, hitik sa mga dekorasyong bulaklak. They found it very entertaining, and that's something that Baguio City, especially the residents and the visitors, are very proud of. It's something that, well, somewhere here, being the summer capital of the Philippines, we are proud of it. Pero para makabuo raw ng ganitong float, partikular na sa large category, ang ilang mga kalahok nangangailangan umanong magbayad ng 1.8 million pesos. Pero ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, overpriced na raw ito. I cannot imagine for the life of me where they're getting those amounts. So para bang they're killing their own industry. How can you charge a medium float 1 million? Yung mga ganon. No? Yung small float 900,000. They're discouraging participation. They're killing their own opportunities. Giit pa ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated na dahilan daw sa paglobo ng presyo ng paggawa ng float ay ang mga middleman. So yung mga middle persons na yon or agency as we speak, meron silang patong doon. So kaya mas tumataas pa ang presyo. So iba pa yung pagtaas ng presyo and margin nung gumagawa, meron pang middle person. Para bigyang mukha ang mga numero, minabuti ng news team na kausapin ang isa sa mga gumagawa ng float. Kung titingnan daw maigi, sa bulaklak pa lang, 100,000 piso na raw ang nagagastos. Dagdagan pa ang gagamitin na floral foam at iba pa. Hindi pa kasama riyan ang 2 linggong labor ng kanilang manggagawa na pumapatak raw sa 1,000 kada tao kada araw. Dagdag pa riyan ang renta ng gagamiting sasakyan para sa float na pumapatak din ng 1,000 kada araw. Hindi mo pwedeng sabihing overprice ang isang piece, masterpiece ng isang tao, kung yun talaga yung aabutin ng talent fee niya. So, I don't think so. 1.8 is nothing. Sagot naman ng mga gumagawa ng float sa alegasyon ng middleman. Given na yan, kahit nga pupunta ka mag-apply ng passport, may mga agency na sasabihin nating middleman. So, ganoon din dito. Pag bibili kami ng mga bakal, hindi naman kami pupunta dun sa factory ng bakal, dadaan kami sa mga middleman. Sana maisip nila, they should, not overcharge. How can I compete? Parang hindi naman ako bumibiling sedan, di ba? Oo, parang kotse na eh. Oo. So, it's really a turn off. Sa ngayon, tinitingnan na ng pamunuan ng BFFFI ang pagkakaroon ng pulisiya para sa accreditation ng mga maaring makontak sa paggawa ng float sa tulong ng mismong secretariat. Jose Robert Inventor, RNG News.